Ito ang medyo tricky. Kapag ang umpisa ng relasyon mo sa isang babae ay ang pakiramdam mo, siya na ang pinaka-perfect na babae na nakilala mo, siya na ang pinakamabait, siya na ang lahat na, perfecto na. Sweet, charming, confident, matalino, maunawain, maalaga, yan, halos lahat nandyan. At naririnig mo sa kanya lahat ng mga salita na gusto mong marinig mula sa isang babae. At napakabilis nito, kahit na bago pa lang kayo, nagsisimula pa lang ang relasyon ninyo, ganito na siya. At parang napakabilis na mahal kanya kaagad. Pero ang problema dito, habang tumatagal na kayong dalawa sa isang relasyon, bakit ka napapagod emotionally? Napapansin mo na bakit palaging ikaw ang nagsusorry kahit na siya ang may mali. At nagkakaroon ka ng unti-unting pakiramdam ng pagkalito. Yung parang nawawala ka sa sarili mo, parang hindi mo na alam ano ang tama, ano ang mali. Ako ba talaga? Tanga ba talaga ako? O litong-lito ka? Yan pala ay hindi mo na napapansin, ay minamanipula ka na pala. At dahil mahal mo siya, hindi mo yan kaagad mapapansin. At yan ay akala mo ay tama sa isang relasyon, pero bandang huli ay talagang aabot ka sa pagkalito at parang nasisiraan ng ulo. At dyan ka mapapatanong, anong klase ba itong karelasyon ko? Mukhang nakikitaan ko to ng mga senyales ng isang narcissist. Welcome back sa aking channel. Ako po muli si Lorely, ang inyong Ate Lors. Maraming salamat po sa mga naka-subscribe na at sa mga hindi pa po naka-subscribe, pa-subscribe naman po. Yung mga gusto rin pong mag-join dyan as a member and subscriber sa Facebook at sa YouTube para mapanood nyo po yung mga exclusive video natin, ay pa-join na lang po. Salamat po. Ayan, so kadalasan kapag pinag-uusapan natin ang narcissistic behavior sa isang relasyon, madalas lalaki kaagad ang nasa isip natin na narcissist, 'di ba? Pero ang katotohanan, natural, may lalaki at may babae na mayroong narcissistic behavior. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mga senyales na isang narcissist pala ang babaeng kasama mo. Either karelasyon mo 'yan, nanay mo, kapatid mo, katrabaho mo, kaibigan mo, o boss mo. So itong mga narcissistic behavior na to ng isang babae ay kaya rin itong magdulot ng emotional at psychological damage sa inyo. At kadalasan, mahirap i-identify ang isang babae na narcissist kasi minsan natatakpan to nung kanilang pagiging charming, pagiging emotional, o pagiging pa-victim para manipulahin ang isang tao. Tandaan natin na ang narcissistic behavior mainly ay ang pagmamanipula sa isang tao para makuha nila yung gusto nila. So, karamihan ng mga narcissist na babae, ganito ang ginagamit. Ginagamit nila ang kanilang pa-victim effect, yung kanilang drama, emotion, para makuha, mamanipula yung tao na gusto nilang manipulahin. Okay, simulan na natin ang mga senyales na isang narcissist ang isang babae. Ang number 1 dyan, kulang siya sa empathy. Ito ang pinaka-core ng narcissism. Hirap silang makaramdam ng tunay na empathy sa ibang tao. Kasi tandaan ninyo na ang isang narcissist ay yung nagmamahal ng todo-todo sa kanyang sarili, sa kanyang sarili lang. Kaya ang unang-una talaga dito, kulang sila sa empathy o pangunawa o awa sa kapwa nila. Kasi palaging sila lang. So ang halimbawa nito, ay galing ka sa trabaho, pagod ka, emotionally drained ka, o kaya gusto mo lang naman ng comfort. Pero instead na unawain ka o intindihin ka, ang babaeng narcissist, ang gagawin sa'yo, babaliktarin ka pa niyan. Babaliktarin niya ang usapan. Sasabihin niya sa'yo, mas pagod ako sa'yo, ano? Ang drama-drama mo naman. Ako nga ganito ako nga ganito, naglinis, ako nga nagganito. So mapapansin mo dito na kung anong meron ka, hihigitan niya. Para ang atensyon ay bumalik sa kanya. Laging siya ang kawawa, laging siya ang biktima, laging siya ang bida, at bihira mong maramdaman na emotionally safe ka kapag kasama mo ang babaeng walang empathy sa'yo. Ito, number 2, yung gaslighting at manipulation. Ito, pinaka-classic talaga ito na ginagawa ng isang narcissist.
Ito ang pinaka nakakalito sa lahat para sa mga biktima ng narcissist. Kasi habang tumatagal, ikaw na ang nagdududa sa kakayanan mo, sa sarili mo. Dahil sa palaging paggagaslight sa'yo, sinasabihan ka na ang tanga-tanga mo, mali ginagawa mo, lahat ng ginagawa mo mali. Bandang huli, ikaw na magtatanong sa sarili mo, wala nga yata akong kakayahan. Tatanga-tanga yata talaga ako. So talagang yung self-esteem mo ay babagsak. Halimbawa dito, kapag nahuli mo na nagsisinungaling, bandang huli niyan, papaikutin ka niyan. Ang lalabas na may kasalanan, ikaw. Ang lalabas na sinungaling, ikaw. Ang lalabas na overthinker, ikaw. Tapos ang sasabihin lang niya sa'yo, hindi nangyari yan. Nag-i-illusion ka lang, sensitive ka lang. Nababaliw ka lang kakaisip mo. So hanggang sa yung confidence mo bagsak na dahil sa ganitong paulit-ulit na paggagaslight sa'yo. So yan ang delikado sa gaslighting, yung ikaw mismo nawalan ka na ng tiwala sa sarili mo. Ikaw mismo wala ka ng self-confidence. Ito yung number 3. Ito na nga, sobrang intense sa simula. Kahit na sa pagkakaibigan, hindi lang sa relasyon. Bago pa lang kayo magkakilala, sobrang bait na sa'yo. Lahat na ng papuri binibigay sa'yo. Kung sa relasyon naman, sobrang sweet, sobrang sexual, sobrang affectionate. Pakiramdam mo ito na talaga ang perpekto para sa'yo. Pero hindi mo alam na ginagamit lang nila ang mabilis at ang intense na connection para ma-attach ka kaagad, para makontrol ka nila kaagad, para mamanipula ka kaagad. Diba? Kasi ang bilis niyan, magsasabi ka agad ng I love you yan. Gusto, palagi ka kaagad kasama. Sobrang seductive. May mga future plans ka agad. At dahil intense, ikaw naman, madali kang mahulog hanggang sa nagkaroon ka na ma-addict ka na sa atensyon na binibigay niya sa'yo. Pero pag attach ka na, yan ang problema. Doon na nagsisimulang manipulahin ka. Kaya pag mga ganito, sa simula ng relasyon, either sa trabaho, katrabaho, kaibigan, karelasyon, titingnan nyo, pag sobrang bilis, sobrang intense ng attachment, ng emotional attachment, medyo dumistansya muna kayo ng konti hanggat hindi nyo sigurado kung anong klaseng tao yan. Number 4, obsessed sa validation at image. Mapapansin mo, ito yung mas mahalaga sa kanya kung ano ang nakikita ng ibang tao, hindi yung katotohanan. Mahilig siyang kumuha ng atensyon, ng compliments, ng social media validation, status symbol, ito yung mga kahit hindi naman afford, kailangan branded, social media validation, kailangan pag nag-post ng post para maraming atensyon na makuha, maraming makuhang magagandang comment, mga likes, mga hearts. So yan yun. Kailangan yung sentro ng atensyon ay nasa kanya. Actually, hindi naman masamang mag-ayos kasi ano yan parte yan ng pagiging confident mo. Pero kapag buong self-worth nakabase na lang sa validation ng ibang tao, iba na yon. Yung kailangan binavalidate yung lahat ng ginagawa niya. Pag ginawa ko to, kailangan makarinig ako ng papuri galing sa karelasyon, galing sa boss, galing sa katrabaho. Yung bang tipong kapag walang pumapansin sa kanya, mainit ang ulo, irritable. O kaya naman kapag merong mas maganda sa kanya at mas successful sa kanya, insecure siya kaagad, iba ang pakiramdam. Number 5, ito na, kailangan lagi siyang bida. Sa group setting, pag magkakasama kayo, kailangan siya yung center of attention. Kapag may celebration, kailangan siya yung center, kailangan siya yung laging napapansin. Kapag may kwentuhan, at napunta ang kwentuhan sa achievement ng ibang tao, ibabalik niya yan sa kanya. Na siya rin ay meron, na siya rin ay ganito at hihigitan niya lahat ng kung anumang kwento na meron. Kasi 'di ba, minsan kapag may achievement yung kaibigan natin or yung nagkikwento, masaya tayo, 'di ba? Kino-congratulate natin. Proud tayo para sa kanila. Pag narcissist, hindi, ibabalik niya, ako rin ganito, ganyan. At pag kwento niyan, mas higit pa siya. Imbes na maging masaya yan, ikukumpara niya yung sarili niya. At kailangan higit na higit ang kanyang kwento. Isa to sa mga senyales ng narcissist. Ito pa, number 6, mahilig sa drama at paninira ng kapwa. Ito yung common, very common na female narcissist. Chismosa. Talagang gossip, passive-aggressive comments, yung mga comment na
talaga namang nakakasira ng kapwa, ng paninira ng buhay ng may buhay, emotional bullying, yung bang masayang-masaya siya kapag merong pinagchichismisan dahil merong drama, merong pinagpipiestahan na kwento na buhay ng iba, nakasiraan ng iba hindi yung kabutihan ng iba. Kasi pag ganitong chismis, ang pinagchichismisan niyan, yung kasiraan ng iba, hindi yung ikabubuti ng iba. At dyan sila tuwang-tuwa. Dahil deep inside, actually, itong mga narcissist na to ay mayroong insecurities sa katawan. So kapag pinag-uusapan ng ibang tao at ibinababa yung ibang tao sa kwento, tumataas naman ang kanilang pakiramdam tungkol sa sarili nila. Number 7, napaka-competitive sa ibang babae. Hindi healthy competition ang ginagawa emotional competition. Kapag may achievement yung ibang babae, naiinggit siya, nagsa-side comment yan, may comparison ka agad, ibabalik ka agad yan, hindi naman, nakuha niya lang yan kasi ganito, ganyan, ganyan. Diba? Ay, pumasa lang yan kasi tinulungan nung ganito. Diba? Ang normal kasi dyan, congratulations, diba? Nakapasa ka, halimbawa sa exam at nagbunga yung iyong paghihirap. Pero sa mga narcissist, hindi. Kahit sabihin nila yung deep inside, ang kanilang nararamdaman, pumasa lang naman yan kasi tinulungan nung sumagot. Mga ganon. Pagdating naman sa relasyon, halimbawa, merong nag-anniversary na kaibigan nyo na couple. Iko-congratulate nyo. Wow, nakita ko nag-anniversary kayo sa Boracay. Oo nga sa Boracay kami nag-anniversary. Ang isasagot ng isang narcissist, kami nung anniversary namin, sa London kami. Oo, at tapos itong ang balak namin, itong susunod na anniversary namin, sa UK naman kami pupunta. So, ganon, kailangan palaging lamang. Ganon ang narcissist. Yung minsan hindi mo na kailangang i-mention, sasabihin pa rin para lang matakpan yung narating ng ibang tao o nung kausap. Number 8, hindi marunong mag-take ng accountability. Ito ang pinaka-draining, nakakapagod to. Kasi mali na niya, hindi pa rin aaminin, hindi magsosorry. Laging ibabato sa iba ang pagkakamali. Mahirap to, kahit sa trabaho, napakahirap nito. Lalo magkaroon ka ng boss na ganito, na sila na yung may mali, ikaw pa rin ang mali. So, mahirap to. Ang katotohanan lang dito, hindi lahat ng toxic na behavior ay narcissism. Pero kapag paulit-ulit mong nararanasan ang emotional exhaustion, yung pagkapagod emotionally, manipulation, pagkawala ng self-worth mo, confusion, talagang litong-lito ka na, laging dinumero ang kilos mo. Pagka ganito, seryosohin mo to. Hindi lang to toxic behavior, baka meron na talagang narcissism. At kung ikaw naman ang nasa sitwasyon na ganito, na sa tingin mo ay ang misis mo o ang kaibigan mong babae ay isang narcissist at unti-unti ka nang napapagod, nauubos, nawawala ang confidence mo, litong-lito ka na sa pagkatao mo at lagi kang parang drain na drain emotionally, baka panahon na para mag-analyze ka kung healthy pa ba ang pakikipagrelasyon mo sa taong ito. Dahil ang normal na tao ay hindi ka ipaparamdam ng ganito. Hindi mo mararanasan na litong-lito ka na sa buhay mo at hindi mo na alam anong gagawin mo sa kasama mo. Hindi ka makakaramdam ng pagkalito, ng pagkasira at para kang nababaliw kung ang kasama mo ay isang matinong tao.